Akmang iinom na si Charlene ng kanyang iced tea nang maagaw ng pansin niya ang isang hagikik. Napalingon siya sa pinagmulan niyon. Isang baby na sa tingin niya ay 5 o 6 na buwang gulang ang nakita niya. Kandong at nilalaro ito marahil ay ina nito. Hindi niya maalis-alis ang tingin niya sa mga ito. They looked so happy. Nasa isang fast food chain sila ng asawa niyang si Martin. Nasa counter ito at kinukuha ang extra order nila. Mukhang naghihintay rin ang mag-ina na pinagmamasdan niya sa kasama ng mga ito. Muli niyang pinagmasdan ng sanggol. Maputi at matambok ang mamula-mulang pisngi nito. Habang nakatingin siya sa mag-ina, naghahalo ang tuwa at lungkot sa kanyang kalooban. She suddenly felt so empty. Nang ikasal sila ni Martin, ay huminto na sila sa paggamit ng contraceptives. Inaasahan niyang agad siyang mabubuntis. Ngunit sa loob ng 2 taon, buhat ng ikasal sila, ay laging regular ang menstruation niya. Hanggang sa magpasya silang kumonsulta sa OB-GYN. Doon nila nalaman kung anong problema. Bukod sa napakababa ng sperm count ng asawa niya, ay hindi ganon kaaktibo ang mga iyon. May ibinibigay na gamot at bitamina rito. Siya naman ay pinainom ng fertility pills. Pagkatapos ng ilang linggo ay babalik sila sa klinika para alamin kung magkakaroon ng improvement sa sperms nito. In the meantime, her dream of being a mother had been put on hold. Kaya nga habang nakatingin siya sa napaka-cute na sanggol ay nakaramdam siya ng pamimigat ng kalooban. Don't worry, we'll soon have one of our own. Ani Martin na hindi niya namalayang lumapit sa mesa nila. Inilapag nito ang tray ng pagkain sa mesa kapag kuwanay naupo ito sa tabi niya at hinalikan siya sa pisngi. Pinilit niyang ngumiti. Yes, I'm sure. Inalis na niya ang tingin niya sa sanggol. Nagsimula na silang kumain, pero nawala na siya ng gana. Tila bumabara sa lalamunan niya ang bawat isubo niya. Maya't maya rin siyang napapatingin sa mag-inang nasa kalapit na mesa. Hindi ka na kumain dyan, puna ni Martin sa kanya. Medyo busog pa kasi ako pagdadahilan niya. You need to keep your strength up. Bubuo pa tayo ng baby. Nakangiting wika nito. Nginitian niya ito. Kailangan sigurong maging positibo siya. Kailangang maniwala siya na magkakaanak sila ni Martin. Natupad na ang pangarap niyang magkaroon ng mabuting asawa. Kapag nagkaanak sila, ay makokompleto na ang kaligayahan niya. Inabot niya ang burger at kinagatan iyon. Yes, she needed to keep her strength up. Mukhang mahaba-haba ang biyaheng lalakbay nila ni Martin bago matupad ang pinakamimithi nilang pangarap. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang mapagawi ang paningin ng asawa niya sa dakong pinto ng fast food. Nakangiting kumaway ito. Chito, tawag nito. Nilingon niya ang tinatawag ni Martin. Papasok si Chito sa fast food. Best friend ito ni Martin. Nandito pala kayo. Hi Charlene, bati nito na makalapit na sa mesa nila. Hello, kamusta ka na? Gantimbati niya. Okay naman. Single pa rin at naghahanap ng magkakamali? Kantsaw rito ni Martin. Ako naghahanap ng pagkakamalian. Gantimbiro nito. Talaga lang ha, baka mahirapan ka. Malamang na naghahanap pa ng babaeng parurusahan ng langit. Natatawang sabi ng asawa niya. Ouch, I'm hurt. Eksehadorang bulalas ni Chito. Kung makapang insulto ka, parang hindi ka dekada-dekada na ng pagkakaibigan natin. Ang drama mo? Dekada-dekada na nga ang pagkakaibigan natin kaya alam ko kung anong sinasabi ko. Pero teka, bakit napagawi kaya rati rito? May kadate ka no? Tanong uli ni Martin. Date? Nope, hindi ubra yan kay Jana ang pagdidate sa fast food chain. May binili lang ako sa mall, nakaramdam ako ng gutom kaya sumaglit ako rito. Dito ka na lang maupo, magkabalitaan man lang tayo. Yaya rito ni Martin. Sinigundahan niya ang pagyaya ng asawa niya kay Chito. Para nag-isip muna ito bago umupo sa tabi ni Martin. Ang tagal na nga nating hindi nagkakausap. Lagpas 24 oras na.
Nakangiting wikisan nito. Nagtawanan ng mga ito saka nag-high five. Aliw na aliw siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Matagal na magkaibigan ng mga ito. Ayon kay Martin, mga bata pa lang ay magkasangga na mga ito. The friendship had endured through the years. Iyon ay kahit pa nga may mga pagkakataon na matagal nang hindi nagkikita mga ito dahil parehong abala sa kanya-kanyang trabaho. Magaan ang loob niya kay Chito kahit hindi siya ganun kalapit dito. Pero may mga pagkakataon na nakikipagbiraan din siya rito kapag nagkikita mga ito na kasama siya. Order lang ako. Maya-maya ay sabi ni Chito. Kayo ba? Wala nang gustong idagdag sa kinakain nyo? Tanong nito. Okay na sa amin ni Martin ng mga ito. Sagot niya. Sige, sandali lang ha. Anito kapag Juan ay tumayo para pumila sa counter. Nang bumalik ito ay naglapag ito ng tigi-isang sundae sa harap nila. Sinabi ng huwag na pasaway ka talaga. Napapailing na sabi niya rito. May promo kasi. Buy 2, take 1. Ani Chito na halata naman nagbibiro lang. So how are things coming along in the construction industry? Tanong ni Martin habang kumakain sila. Supplier ng mga construction materials ang kumpanya ni Chito. Mga kontratista ng malalaking proyekto ang mga kliyente nito. Medyo nag-slow down ng kaunti pero okay pa rin naman. Mabuti pa yata sa linya nyo. Walang recession. Anito kay Martin. Communications engineer ang asawa niya sa isang malaking telecommunications company. Sa panahon ngayon, mayroon bang hindi apektado ng recession? Pero kaya pa naman, makakabuhay pa ng pamilya ang kita ko. Nakangiting sabi ng asawa niya. Speaking of pamilya, wala pa ba kayong baby nitong si Charlene? Excited na ako maging ninong. Sabi ni Chito. Umiwas siya ng tingin. Hindi man ito sinasadya, tila binudburan ito ng asin ang nagnanaknak na sugat ng puso niya dulot ng frustration sa hindi niya pagbubuntis. Hindi naman siya pwede magalit dito dahil wala naman itong alam sa kasalukuyan nilang problemang mag-asawa. Base sa klase ng pagtatanong nito ay hindi pinaalam dito ng kanyang asawa ang problema nila. In the making pa rin pare, sagot ni Martin. Pero huwag kang mainip, pagdating na yung magiging anak mo. Inaanak mo pare. Sana nga ay magdilang anghel ang asawa niya. Dahil sabik na talaga siya magka-baby at sa palagay niya ay ganun din ang nararamdaman ni Martin. Pareho silang only child nito at pareho silang nangarap na magkaroon agad ng mga anak kapag naikasal na sila. Pero parang masaklap na biro ang tadhana na kung kailan gusto na nilang magkaanak, saka sila hindi magkaanak. May kakayahan din silang buhayin ng maayos ang magiging anak nila kaysa sa iba. Pero naniniwala siyang may pag-asa pa. Kailangan niya magtiwala na sa malapit na hinaharap ay kakargahan na rin siya ng kanyang mga bisig ang bunga ng pagmamahalan nila ng asawa niya. Napatingin siya kay Chito. Katulad ni Martin, taglay nito ang aura ng isang taong malayo na ang narating. Dapat na nga rin siguro itong mag-asawa dahil sa tingin niya ay magiging mabuting ama ito. Sa mga pagkakataon kasi na magkasama nila ito ay napunan niyang mahilig ito sa mga bata. But as of the moment, according to Martin, Chito was contented with playing the field. Swerte ang babaeng mamahalin nito. Napalingon ito sa kanya. Nang makita nito na nakatingin siya rito, ay nginitian siya nito saka itinuloy nito ang pakikipag-usap sa asawa niya. Nang makauwi sila ni Martin, tumuloy siya sa isang bakanteng silid sa bahay nila. Iyon ang kwartong binabalak nila na gawing nursery. Napinturahan na ng pastel colors ang mga dingding dahil inakala nila na magbubuntis agad siya. Ang gusto nga ni Martin ay mamili na sila ng baby furnitures. Mabuti na lang at naghulos dili sila. Her gaze wandered around the room. Ini-imagine niya kung saan niya binabalak noon na ilagay ang crib, ang baby dresser, ang lalagyanan ng mga laruan ng magiging anak nila, and she felt hot tears spill on her cheeks. Charlene, agad niyang pinunasan ng mga luha niya nang marinig niya ang tinig ni Martin. Char, where are you? Nandito ako, sabi niya.
Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot noong tanong nito. Napadaan lang ako. Sinilip ko kung kailangan maglinis na rito. Pagdadahilan niya, lumapit ito sa kanya. Kinabig siya nito at inihiling nito ang ulo sa dibdib nito. We're going to have that, baby. I promise. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? I hate to see you looking so sad. Pinilit niyang ngumiti rito. Naisip niya, naging masyado na yata siyang maghanap at mainipin. Kung tutuusin, ay marami na siyang tinatamasang biyaya. She had a good life and a good husband. Dapat siguro matuto siya maghintay kung kailan ibibigay ang anak sa kanila. Humigpit ang pagkakahapit ng mga braso ni Martin sa baywang niya. I'm so sorry, usal nito. For what? Ako ang dahilan kaya hindi tayo magkaanak. Hindi mo kasalanan yon. At kahit hindi na tayo magkaanak kahit kailan, basta kasama kita ay masaya na ako. Sagot nito. No, maigting na bulalas nito. Hindi ako papayag na hindi tayo magkaanak. Marami pa tayong options kung hindi man effective ang nirekomenda ng doktor natin. I mean, okay naman sa akin kahit we're going to have a baby. Putol nito sa sinasabi niya. Itatak mo sa isip mo yan. He then gave her a lingering kiss. The look on the doctor's face said it all. Alam ni Charlie na praktisado ang mga manggagamot sa pagsasabi ng hindi magandang balita, na hanggang maaari ay ayaw ng mga ito na kinakikitaan ng emosyon ng mga ito. But doctors are also human. Pinsan din ni Martin ang manggagamot, kaya siguro hindi nito naiwasang makisimpatya sa sitwasyon nila. Nagpunta sila sa klinika ng pinsan nito sa rekomendasyon ng OB-GYN na ang una nilang pinagkonsultahan nung walang maging improvement sa nauna nilang iniinom na gamot. Kung ganun daw sila kadesidido na magkaanak, baka panahon na para maging mas agresibo sila. Her doctor actually recommended another fertility expert, but since Martin's cousin also specializes in the field, they decided to go to him. I'm afraid the news is not so good. Pahayag ng pinsan nitong si Dr. Perez pagkatapos silang paupuin nito sa magkabilang silya na nasa harap ng mesa nito. What do you mean? Naunahan siya ni Martin sa pagtatanong. Hindi umakyat kahit kaunti ng sperm count mo, lalo pang ang bumagsak. Pinainom ito ng ibang gamot at vitamins para mapalakas at maparami ang sperm count nito. Bakit ganun? May bahid na galit na tanong ng asawa niya. Ginawa ko naman ang lahat ng sinasabi mo. I took those tablets and I rested like crazy. I ever drank that awful tasting herbal use stuff you recommended. These things happen, ani Dr. Perez. These things happen? That's all you could say? Bulalas ni Martin. Martin, pagpapakalma niya sa asawa, hinawakan niya ang kamay nito. Gustong-gusto na rin niya magwala. Siya man ay pinainom ng gamot para sa fertility. Umasa sila ng asawa niya na magkakaroon ng magandang resulta ang ginawa nila, pero bigo sila. I'm sorry, maya-maya sabi ni Martin. This is just so frustrating. I know, bakas ang pakikisimpatya sa tinig ng doktor. The thing is, sometimes, despite our best efforts, things don't work out the way we want them to. Ang mairirekomenda ko na lang muna sa ngayon ay ang magbakasyon siguro kayo mag-asawa. Keep taking those meds I prescribed and that awful tasting herb I told you about. Kung hindi pa rin yun uubra, ay may iba pa naman kayong option ni Charlene. Napatingin dito ang asawa niya. Alam niya kung anong ilan sa mga options na tinutukoy nito dahil nabanggit na nito tungkol sa mga iyon. Una ay ang artificial insemination. They could try that using Martin's sperm dahil sa bukana na mismo ng cervix pinakawalan ng mga similya. Mas kaunti ng distansyang kailangan tawirin ng mga iyon.
that would give one of those tiny creatures a bigger chance of getting inside her fallopian tube. Kung hindi pa rin niyo magtatagumpay, ay pwede silang gumamit ng sperm donor. Ang pangalawang options ay ang pag-aampon. Pero mabusisit mahabang proseso iyon. Iyon ay kung nanaisin nilang gawing malinis at legal lang lahat. Charlene knew she and Martin wouldn't want it an another way. Kung hindi rin lang malinis at legal ay huwag na lang. Maraming problemang ibinubunga ang pag-aampon nang hindi naaayon sa batas. Sa ngayon ay ayaw na muna niyang isipin ang mga tungkol sa mga options na sinasabi ng pinsan nito. Umaasa siya na makukuha sa pahinga, gamot at bitamina ang pagpaparami at pagpapasigla sa mga sperms ng asawa niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.